welcome sa lahat na mga taga-subaybay. So, si Pangulong Bongbong Marcos ay naghayag talaga sa pananampalataya kontra sa minumura pati ang simbahan at ang Diyos mismo. Ito sa pagdating sa imahe ng Our Lady of Guadalupe, no, kung saan nauna nang ikinonsagrar niya ang ating bansa mismo sa Mahal na Birhen Maria. Ito ang Our Lady of Guadalupe. At ito ang pinagtulong-tulungan talaga nitong mga allergic na mga sekta. Sana itong si Pastor Abuloy. Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? So, para kay Kibuloy, piki ang simbahang Katoliko dahil meron tayong mga larawan. So, ibig ba sabihin, dahil ang INC, ang larawan nila si Felix Manalo lang, ibig ba sabihin na ang INC ay hindi piki? Dahil pareho kay sa sekta ni Kibuloy na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? So, ating tatalakayin mga kapatid at hindi lang yan, umuugong ngayon ang extradition kay Pastor Apollo Kibuloy. Pabor ba kayo na si Pastor Apollo Kibuloy ay haharap talaga sa Estados Unidos para sa kanyang patong-patong na kasong kriminal doon? Sa palagay ko, maaring isa rin na kinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy yung extradition ng Estados Unidos. Dahil doon sa Estados Unidos, hindi niya basta-basta yon maasahan ang mga padreno at mga political connections gaya dito sa ating bansa. Meron siyang mga padreno at mga political connections, may impluwensya siya dito sa ating bansa. Dito sa bansa, marami siyang naging koneksyon ng mga personalidad, ng mga politiko kahit sa mga senador, at kahit sa vice-presidente. Oh. Kaya naman, hindi maiwasang itanong kung wala talagang koneksyon si Kibuloy. Ha? Kung wala siyang koneksyon, kaya ba niyang harapin ang naturang kaso sa Estados Unidos? Okay. Ngayon, dahil pinagtulong-tulungan nila itong aral ng Simbahang Katoliko, si Pastor Apollo Kibuloy, Iglesia ni Kristong kay Manalo, kaugnay sa larawan na nauna nang ipinakita mismo ni dating Pangulong ni Pangulong Bongbong Marcos, yung participation niya sa pagdating sa Our Lady of Guadalupe. Ito ang pagdating ng Pangulo at ng First Lady sa pagdating nitong imahe ng Our Lady of Guadalupe, kung saan ipinakita niya ang kanyang debosyon na binanatan din ni Pastor Apollo Kibuloy na yun daw ang dahilan kung bakit ang simbahang Katoliko'y piki. At alam nyo ba, binanatan din tayo sa Iglesia ni Manalo. Pakinggan natin itong banat, matagal na ito, pero napansin niyo, yung ibang mga video sa dating daan, ang tamang daan ng INC, abay, unti-unting binura nila noong sinagot natin isa-isa. Hanapin niyo yung mga video sa tamang daan.
Kahit ang channel ng Tamang Daan, burado na. Oh. Bakit kaya? Ito ay, di nabura, umiikot ba ito? Pero, tulad sa sikta ni Pastor Apollo Kibuloy, grabe. Katoliko talaga ang binanata nitong mga ministro ni Felix Manalo. Pakinggan ninyo. Na Arnel, ito po ay napakagandang tanong. Bakit ipinipilit ng Iglesia ni Cristo na ang Katoliko ay sumasamba sa larawan o rebulto? Ang itinuturo sa amin ng mga pari ay ang Diyos ang sambahin. Hindi ba ito ay isang pagpaparatang? Ang nagtanong po kapatid na Arnel si Leonardo Gasmen ng Maginhawa Street Teachers Village East, Quezon City. At itong katanong ito ay meron ding nagtanong sa SM North, kapatid na Arnel. SM North. Oo. Sige nga. Itatanong ko lang sa Iglesia ng Cristo kung bakit wala kayong mga santo at wala So kung kayo'y Katoliko, pero ito kasi nag-interview sila ng Net 25 dahil bahagi ito sa kanilang propaganda. Imagine, Katoliko ka, nagtanong sa Iglesia ni Cristo, kaugnay sa mga larawan, mga santo, natural na lamang sagutin ka ng nakabatay mismo sa kanilang propaganda. Tulad dito. kayong prosesyon. Kasi nung January 9 ay mayroon kaming prosesyon dito sa Quiapo. Ang una pong tanong, ipinipilit daw po namin na ang kinagistang relihiyon o Iglesia Katolika sumasamba sa larawan o rebulto. Wala daw pong ganon na itinuturo ang mga pare. Kaya kami daw po nagpaparatang. At pagkatapos yung napanood naman po natin, nagtanong nasa SM North pa siya. Ba't wala daw tayong prosesyon ng santo? Dahil daw noong Ilo kay Kaburnok ng Factbusters PH. Inaniyahan ko kayo na mag-subscribe sa Factbusters PH, mga kapatid. Marami kayong matutunan kay Kaburnok. Kaburnok. Okay, patuloy tayo. Enero 9, may posisyon po na ginawa sa Quiapo yung kanilang puon na tinawag nilang Black Nas. Ito, ginawa niyang katatawanan ang Black Nazarene dahil Black Nazarene daw, itim ito. Sa rin na Natural. Black Nazarene, meron bang Black Nazarene na puti? itim na Nazareno. Pagka black, itim talaga yan, kapatid na Arnel. Mga mahal po naming mga panauhin, mga kaibigan at mga kababayan, hindi po ginawa at hindi po gagawin ng Iglesia ni Cristo ang magbintang o magparatang. Kung sinasabi man po namin na ang kinagistang relihiyon, ang Iglesia Katolika Romana, sumasamba sa Sandali muna. May nabasa ako dito ni Aranas. Aranas siguro ito, Alfredo. Ang sabi niya dito, kampi ka ba ni PBBM? Nagpa-Diyos-Diyos ka pero hindi mo nabasa na bawal magnanakaw. Alam mo, Aranas, kung ang akusasyon ninyo ay ng nakaw, lalo na ang sabi ni Vice President Sara Duterte, may kakayahan siyang mag-gather ng mga ebidensya para sa legal na aksyon kahit na si Marcolita. O hindi sapat yung pag-iingay lamang. Kailangan patunayan sa pamamagitan ng ebidensya. Tulad ngayon, sino ang nasampahan ng kaso? Yung mga nag-iingay, pero may mga patong-patong na kaso. Tulad ni Senador Rodante Marcoleta. Ikumpara mo sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba sabi niya malawak ang korupsyon sa DPWH? Pero ang tanong, kaugnay sa flood control, sino ang maituro mo na nasampahan ng kaso
sa panahon mismo ni Duterte. Aber? Oh. Okay. So, tuloy tayo mga kapatid. No? Nag-react ang okay. Tuloy tayo sa kanilang pagbanat sa pananampalatayang Katoliko. Larawan. Alam po ba ninyong inuulit lang namin yung talagang sinabi po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang mga pare? Sila po Inuulit, pero di naunawaan. Basa lang, out of context. Ito ang ginagamit nila na aklat. Kaya kung wala kayo nito, delikado talaga na mapauo kayo nito mga ministro dahil matagal na ito nila nabanat sa pananampalatayang Katoliko. mismo, ang mga pare mismo, ang nagtuturo at nagsasabi na ang Iglesia Katolika sumasamba po sa larawan. Ano po katunayan? Babasahin ko po ang isang aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. So kung wala kayo talaga dito at ipagpatuloy natin pa ito mamaya, marami pa silang mga aklat na kahit hindi mabasa sa aklat, pinalabas nila na meron daw. Nako, delikado talaga. Ito sila na nagtataguyod daw para sa kaligtasan, pero ang galing mag-magic sa mga aklat Katoliko. Pero pakinggan muna natin itong aklat na ito, siyang inyong pakinggan ang aral Katoliko na ginagamit nila. Ito po ay isinulat ng paring si Enrique Demond. Inilathala ng Catholic Trade School, may imprimputes at nihil obstat ni Jose Jovellanos, imprimatur ni Jose Bustamante. Babasahin ko po ito dito sa pahina 12. Ito po ang sabi ng pare, hindi po kami. Kung ating Pero bago dyan mga kapatid, alam nyo ba, pauna ko lang, alam nyo ba ninyo na itong mga aklat na ginagamit nila, mahirap na itong hanapin ngayon. Ang hirap talaga. Nagpatulong na ako kay the late Archbishop Jesus Dosado noon para mahanap ang mga aklat na ito. Wala talaga. Isa lang ang nakita niya, Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons. Pero alam niyo, saan namin ito nabili? Doon mismo sa sentral ng INC. Doon namin nabili ito. Okay, tuloy natin. Ito ang kanilang propaganda. sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita, pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Hindi po kami may sabi nun. Sabi ng pare, sa kinagisang reliyon daw, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, di sumasamba nga sa larawan. Okay, una, may pinutol dito ang ministro ni Felix Manalo. Sa aklat na ito ang mabasa mga kapatid, no? Na nakasulat sa pahina 12 na ginagamit ng mga ministro. Kung ating sinasamba ang larawan ng Kristong napapako sa cross, dinasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoon kong Heso Kristo na dahilan sa inyong Santa Cruz ay sinakop mo ang daigdig. Yon. So, sa naturang aklat, hindi ibig sabihin na yung pagsamba ay tumutukoy sa larawan mismo. Dahil ipinaliwanag yan sa aklat na ito. Saan ipagpatuloy natin? Ano ang paliwanag ng aklat nito kung diniyos ba natin ang mga larawan? Ito po ang mabasa sa itinago ng mga ministro ni Felix Manalo. Ito sa pahina 116.
Dapat nating igalang ang mga larawan ni Hesukristo at ng mga santo, sapagkat kung na marapat na ang mga anak ay gumagalang sa larawan ng kanilang mga magulang, ay lalong marapat na ingatan at igalang ang mga larawan ni Hesukristo at ng mga santo. Ang mga larawan ay nagpaalala natin kay Hesukristo at mga santo sa langit, at habang tumitingin at nagmamasid tayo sa kanila, tayo ay nagdasal ng magaling, ng higit kaysa hindi nakikita ng ating mga mata. Hindi pagsamba sa anito o sa Diyos-Diyusan, ang lumuhod at dumalangin sa harap ng mga larawan, sapagkat hindi tayo dumalangin sa mga larawang bato o papel, kundi kay Hesukristo at sa mga santo, at ang paring ibigay natin na lalagay ang mga bulaklak at sinisindihan ang mga kandila sa harapan nila. Sa mga larawan ay hindi natutungkol sa bato o sa kahoy o sa papel, kundi kay Hesukristo at sa mga santo na siyang nalalarawan sa kanila. Yun ang malinaw na aral ng simbahang Katoliko, kaya binabaluktot talaga. Ang tanong, ito bang opisyal na aral ng simbahang Katoliko? Nakasulat ba yan sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na ang mga larawan ay hindi sinasamba natin bilang Diyos? Kaya tingnan natin at silipin ang kanilang pasugo na Marso 1965, sa pahina 4, ituloy natin sa 5. Ito po ang mabasa, mga mahal na kapatid. Ang Katoliko ay hindi sumamba sa mga larawan. Kanilang iginagalang ang mga larawan ni Kristo at ang mga santo. Ang paggalang na ito ay ipinatutungkol nila sa may larawan at hindi sa larawan. So napansin ninyo, nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko, pero binabaluktot pa. Ha? Kaya malinaw na binabaluktot talaga ng mga ministro ni Felix Manalo yung nakasulat sa Aklat Katoliko, at kung wala kayong kopya, madali kayong mauto sa taktika ng kanilang propaganda. Kahit sa kanilang pasugo, nakita natin na malinaw na hindi lahat ng mga larawan ang ipinagbabawal. Nasa pasugo mismo yan ng INC. Ito ang mabasa natin. Sa Pasugo Magazine nila, Agosto 1963, sa pahina 33, bakit nga mamasamain ng Diyos ang paggawa ng larawang tanso at ng 2 kirubin? Siya ang nag-utos niyon. Si Moises ay sadyang inuutosan na gumawa ng larawan ng kirubin. Nasa kanilang pasugo mismo. Inamin na hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal, mga kapatid. Kaya, ngayon, kung lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal, paano ngayon itong medalya ni Felix Manalo? Aber, saan mabasa sa Biblia na ang founder ng isang siktang umusbong lamang dito sa Pilipinas ay lagyan ng larawan na gawa sa tanso, medalya pa? So, ngayon, kung bawal ang paggawa ng larawan, bakit meron silang larawan
na medalya ni Felix Manalo. Ano ang kanilang paliwanag dito sa Pasugo Magazine? 1965, sa pahina 2 ni Benjamin Santiago. Ito po ang ating mabasa. Katulad din naman ng larawan ng medalya ni kapatid na Manalo, hindi lahat na paggawa ng larawan ang ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. O, sinapansin ninyo. Pag larawan ni Felix Manalo, hindi lahat ng mga larawan umano ay ipinagkakasala ng Diyos. O, kundi, okay sila sa larawan ni Felix Manalo. Tanong, maliban sa larawan ni Felix Manalo, meron ba silang relikya? Alam nyo ba yan? Meron silang relikya. Kaninong relikya? Relikya ni Felix Manalo. Anong uring relikya ang meron sila? Ito po ang mabasa natin sa Pasugo Magazine, Marso 1965, sa pahina 1, Benjamin Santiago pa rin ang may akda. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, sa pagtitipon daw sa ginawa naming sa Araneta Coliseum, inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan naming sinasabi ito? Meron ka bang ipakitang batayan na sinabi naming iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. Napansin niyo, may relikya sila ni Felix Manalo. Walang masama daw sa relikya. Pagpatuloy natin si Arnel pala. Na Arnel, May karugtong yon. ito po ay napakagandang tanong. May karugtong. Bakit? Noong binasa niya ang naturang aklat katoliko, eto, ipagpatuloy natin mga kapatid. Ang kaniyang paliwanag dito. Sila'y matatamanaan sa kanilang paliwanag. Bakit? Ito, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, di sumasamba nga sa larawan. At yung sinasabi nilang imahe na yun, hindi naman po yun ang ating Panginoon sa Kristo eh. Pero wag muna tayo doon. Doon po tayo sa issue. Nagpaparatang daw po Iglesia ni Cristo pag sinasabing ang Katoliko sumasamba sa larawan. Dito po, sa aklat na isinulat ng pare, sinasabi nila sumasamba sila sa larawan. Hindi lang yan. Ito pa po. Paano nila ipaliwanag ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, ito nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Ito ang opisyal, kaya mali ang kanilang paggamit pagbasa. Pasugo Magazine, Marso 1965, sa pahina 4 at 5. Ang Katoliko ay hindi sumasamba sa mga larawan. Kanilang iginagalang ang mga larawan ni Kristo at ng mga santo. Ang paggalang na ito ay ipinatutungkol nila sa may larawan at hindi sa larawan. Yun ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Kaya sa paggamit nila sa aklat na ito, siya ang inyong pakinggan, binabaluktot nila. Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Abesquita. Yan. Alam nyo, ang binasa ng ministro, wala talaga sa naturang aklat. Mamaya ating ipagpatuloy natin yan. At sabi nitong si Mr. Arnel Tumanan, itong larawan ni Kristo na nasa sa Simbahang Katoliko, hindi naman talaga yan ang tunay na larawan at imahe ni Jesucristo. Yon ang sabi niya. Mr. Tumana na isang ministro,
ng Iglesia ni Manalo. Hindi raw tunay na imahe ni Jesus ang larawan ni Kristo sa simbahang Katoliko. At hindi talaga umano eksaktong kamukha ng ating Panginoon Kristo. Pero parang nakalimutan yata nitong mga ministro ni Felix Manalo. Yung simpleng konsepto ng representation. Ang simpleng konteksto ng representation, hindi kailangang eksaktong kamukha sa isang tao ang larawan para ito ay kumakatawan sa kaniya. Totoo ba kayo dyan? Halimbawa, sa pelikula tungkol sa buhay ni Felix Manalo, ang gumanap na Manalo ay isang artistang sino? Si Dennis Trelio. Ito si Dennis Trelio ang gumanap sa buhay ni Felix Manalo. Di ba? Ngayon, kung tutol kayo sa simpleng konsepto na ang representasyon ay hindi kailangang eksaktong pagmumukha sa isang tao, yung larawan na para ito ay kumakatawan sa kanya. Balik natin itong pelikula tungkol sa buhay ni Felix Manalo. Gumanap na bilang Manalo si Dennis Trelio. Ibig ba sabihin, dahil si Dennis Trelio ang gumanap at hindi eksaktong kamukha ni Felix Manalo, hindi na siya maaaring kumakatawan kay Felix Manalo mismo. Hindi naman ganyan, di ba? Ganon din ang prinsipyo sa larawan ng ating Panginoon Kristo. Ay representasyon, hindi mismong Diyos na kapaloob sa pintura o kaya sa kahoy. Halimbawa, sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 22, mabasa natin diyan. Ang dalawang kerubin ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. Ano daw? Dalawang kerubin nagpaalala sa presensya ng Diyos. Ibig ba sabihin, yung dalawang kerubin, yung dalawang kerubin, ibig ba sabihin, yun ang mukha ng Diyos? Kaya isip-isip naman, di ba? Okay. Ngayon, sa mga pumasok na ANC, pag may larawan, sinamba na ang larawan, paano ninyo Pakinggan ipaliwanag po ninyo ito? ang nakasulat dito po sa Sandali Catechism muna. of Christian Doctrine. Paano ninyo ipaliwanag ang mukha ni Felix Manalo? So, ibig ba sabihin, dahil may larawan kayo ni Felix Manalo, si Felix Manalo ang sinamba ninyo? Nako. Ano ba yan, May medalya kayo ni Felix Manalo. At hindi lang yan, mga kapatid. Matagal na nila itong ginagamit. Pero nagpapasalamat tayo sa mga nagbalik na mga yung iba converted na INC dahil diyan nanggaling pati na itong mga aklat ni Felix Manalo ang sulo. Itong Catechism of the Catholic Church. Maraming salamat. Mga converted INC, yung nakita ninyong uploaded na, isinuko nila ang mga aklat na nasa kanila. Lalo na yung nag-aaral sa pagka-ministro. Hindi ministro, nag-aaral pa siya. Ito mga aklat na ito, di na to basta-basta makita ninyo. Pati na ito, lumang aklat na ito, pero nagpapasalamat tayo sa mga converted at yung mga bumabalik, na isinusuko talaga nila itong mga aklat at meron tayo dahil ito ang ginagamit pagputol-putol ng mga ministro ni Felix Manalo. Tulad dito. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Catechism of Christian Doctrine number 3. Mapapansin po ninyo ang mga otoridad ng aklat na ito. Ganito po ang ating mababasa sa pahina 87. Dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan?
dapat tayong magkaroon, lalo nang sa ating mga simbahan, ng mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo. At dapat natin silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Kaya yung sinasabi po nila, hindi nila sinasamba ang larawan, sinasabi lang po nila yon. Pero sa katotohanan ay ginagawa po nila ang pagsamba sa larawan at aminado po ang kanilang otoridad. Talagang sinasamba po nila ang larawan. Okay, yon ang taktika, magamit ng aklat, pero ang gamit nila ay out of context sa paggamit sa quotation. Ang tanong, maliligtas ba pag out of context at pagbuluktot ng referensya ginawang diferensya? Tiyak, hindi maliligtas ang mga gumagawa. Dahil lalabas na kanilang niloko lang at nilingla yung kanilang sarili. Tanong, dahil po ba may nabasa ditong pagsamba? Ibig ba sabihin na ang pagsamba na mabasa dito'y pagdiyos na? Mali. Bakit? Kung tingnan natin kahit mismo sa Biblia, King James Version, may mabasa diyan sa King James Version na worship, pero sa ibang salin, hindi pagdiyos kundi yung worship na yan. Iwan ko kung ganon ba sila ka-inosente. Yun ay paggalang. Halimbawa, 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Ito mabasa natin mga kapatid. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God, and all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord and the King. Ngayon, dahil may mabasang worship the Lord and the King, ibig ba sabihin, pati na ang hari, kilalaning Diyos? Hindi, dahil ang salitang worship, Old English, ay nangangahulugang honor of veneration. Ito, sa salin ng Biblia na Good News Bible, then David commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly praised the Lord, the God of their ancestors. And they vowed low and gave honor to the Lord and also to the King. So, diyan palang mga kapatid, makikita na natin na mali sila. At may iniwasan sila sa paggamit sa naturang aklat. Bakit ginamit ang salitang worship? Una, sa naturang aklat na ginagamit nila sa Catechism of Christian Doctrine number 3, sa pahina 98, paragraph 8 at 9, ito ang mabasa mga kapatid. Ito ang iniwasan nila. No? Bakit iniwasan nila yan? Natural. Dahil mabutata sila. Ito na lang, ating isasalin sa wikang Pilipino. Ano ang tuwirang pagsamba? Direct worship. Ang tuwirang pagsamba ay yaong pagsambang inuukol natin sa Diyos mismo. Ano ang di tuwirang pagsamba? Indirect worship. Ang di tuwirang pagsamba ay yaong pagsambang inuukol natin sa Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga banal. Yun ang mabasa natin. So mayroong indirect worship, pagsamba sa pamamagitan, pagsamba ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga banal. Tanong, yun po ba ay mabasa mismo sa Biblia? Napakalinaw. Sa Juan 17:10, di ba sabi ng ating Panginoong Hesus, Ama, ang lahat na akin ay sa iyo, at ang lahat na sa iyo'y akin, at sa pamamagitan nila ay naluwalhati ako. Yun ang napakalinaw mga mahal na kapatid. Now, di nila ipinakita
ang kopya ng naturang aklat na binasa nila. Bakit? Dahil kung babasahin nila yung worship diyan na binasa nila sa naturang paragraph, ang inilagay kasi babasa, veneration and honor. Kaya, di nila yan ipinakita. Mabuking sila. Kaya kung ito ang batayan nila para sabihin ang simbahang Katoliko ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mali. Bakit? Alam nyo, iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo itong mabasa, mga kapatid, sa Catechism of Christian Doctrine number 3 sa pahina 96, paragraph 19. Ito ang iniwasan nila. Ngayon, isasalin na natin sa nakasulat diyan. Anong ori ng pamanhiin ang may layuning sumamba sa huwad na Diyos? May 3 ori ng pamanhiin na ang layunin ay pagsamba sa huwad na Diyos. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, latria, mahika, at pangkukulam. Yun ang binanggit sa aklat na ito na iniwasan mismo ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Kaya, kung sasabihin nila na bawal talaga ang mga larawan ng mga santo, ang tanong, bakit sila mismo may larawan na hindi pa santo si Felix Manalo? At kung para sa kanila, yung mga bagay na nagpaalala kailangan kamukhang kamukha, bakit yung relikya ni Felix Manalo, upuan ni Felix Manalo, ginawa nilang relikya? So, kung makita mo ang upuan ni Felix Manalo, sino ang malala mo? Walang iba, yung nakaupo na founder ng ANC. Yeah? Pero, kung makita ninyo yung larawan ng ating Panginoong Jesucristo, sino ang maalala ninyo? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo mismo, na lalo na yung nakapako sa cross. Pero yun ang kanilang binanatan, mga kapatid. Kaya sasagutin natin dahil ito ay matagal nang paulit-ulit nilang banat sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. At alam nyo ba, ginagamit nila ang aklat na Katoliko at iba't ibang salin ng Biblia. Pero kung gagamitin natin ang iba't ibang salin ng Biblia, may mabasa ba na salin sa Biblia sa Bagong Tipan na si San Pablo'y gumamit ng karatula na may larawan ng ating Panginoon Jesucristong nakapako sa cross? Itong salin na ito, ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Ito ang mabasa natin, mga kapatid, sa naturang salin. No? Ating isasalin sa wikang Pilipino. O mga hangal na taga-Galasya, sino ang nangkulam sa inyo at naglagay ng masasamang engkanto sa inyong isipan? Dati, napakalinaw sa inyo ng kahulugan ng kamatayan ni Hesukristo, na para bang ipinakita ko sa inyong harapan ang isang karatula na may larawan ni Kristo na namamatay sa krus. See? Larawan ng ating Panginoon Jesucristo na namamatay sa krus. Ito palang malinaw, mga kapatid. Hindi lahat ng mga larawan
ang ipinagbabawal. Kaya, yung pagsali ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating ng imahe ng Mahal na Birhen Maria, ang larawan ng Guadalupe, sino ang nagpaalala at sino ang inalala? Of course, ang aparasyon, ang pagpakita ng Mahal na Birhen Maria sa Guadalupe, kung saan ang dami talaga na na-convert dahil sa pagpakita. Kaya, dito mga kapatid, mali ang interpretasyon nitong mga anti-Catholic kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy, itong grupo ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo at iba pang mga sikta na nagsisilitawan sa ating paligid ngayon na tatag lamang ng tao. Ating sinagot ito dahil alam nyo naman ang kasinungalingan. Pag palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman.